Hawak ko ang maliit na porselanang pangkulay. Dahan-dahan kong dinudurog ang mga mamahaling tableta na magpapanatili sa tibok ng puso ng aking asawa para sa susunod na 24 na oras. Sa labas ng kusina, naririnig ko ang tawanan ng mga bisita at ang tugtog ng biolin para sa taunang fiesta na inihanda ng pamilya Imelda. Isang pagdiriwang ng yaman at wad na kabanalan na aking pinagsilbihan sa loob ng 22 taon bilang asawa at tagapag-alaga. Ngunit sa ikatlong ikot ng porselana, narinig ko ang boses ni Mateo mula sa intercom na nakabukas sa dingding ng kusina. Kausap ang kanyang ina sa kabilang linya. Wala na akong pakialam kay Sylvia, Mama. Siguraduhin mo lang na mapapapirma natin siya sa mga dokumento ng annulment at paglilipat ng ari-arian na yung gabi nang hindi niya napapansin. Pagod na akong makita ang mukha ng isa na yan sa bahay na ito. Naghihintay na si Katrina sa kondo at kailangan ko ang perang yon para sa aming bagong simula. Napatigil ang aking kamay, ngunit hindi nanginig ang aking mga daliri. Ang bawat salita ni Mateo ay parang malamig na karayom na pumasok sa aking pandinig. Ngunit walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang 22 taon ng aking buhay, ang aking kabataan, ang aking karera bilang isang head nurse na aking tinalikuran upang maging alipin ng kanyang humihinang katawan, ay biglang naglaho tulad ng usok sa mainit na kalan. Bago ko pa maibaba ang hawak kong porselana, bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Doña Imelda, tuwid ang likod. Hawak ang kanyang mamahaling rosaryo na gawa sa pilak. Kasunod si Mateo na nakasandal sa braso ni Katrina. Ang batang babaeng ipinalit niya sa akin na ngayon ay nakasuot ng disenyong damit na binili gamit ang aking credit card. Sa likod nila, nakasilip si Aling Tessie, ang kapitbahay naming walang ibang ginawa kundi magmasid at magkalat ng kwento sa buong subdivision. Mabuti naman at nandito ka pa, Sylvia. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng venom, ngunit may pilit na ngiti para sa mga bisitang maaring nakikinig sa labas. How dare you steal the parish church donation, Sylvia? Nalaman namin mula sa aming accountant na may malaking pondo na nawawala sa charity fund na hawak mo. Pinatira ka namin sa mansyong ito kahit mahirap ka lang, pinag-aral kita, at ganito ang isusukli mo sa amin? Sumandal si Mateo sa pinto. Ang kanyang muka ay maputla, ngunit puno ng poot. Sylvia, huwag mo nang ipahiya ang pamilya natin. Alam ko rin ang tungkol sa inyo ng batang doktor sa ospital ninyo. Napakawalang kwenta mong asawa. Pirmahan mo na ang annulment papers na ito upang hindi ka namin tuluyang ipakulong. Isipin mo ang anak nating si Bianca. Gusto mo bang lumaki siya na may inang magnanakaw at makasalanan? Humakbang si Katrina pasulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha habang nakahawak sa dibdib ni Mateo. Ate Sylvia, sorry po, pero kailangan na ni Mateo ng totoong pagmamahal. Hindi yung gabi-gabing binibilang ang mga gamot na parang binibilang ang utang. Siya ay may sakit, at ang stress na ibinibigay mo ay unti-unting pumapatay sa kanya. Please, pakawalan mo na siya para sa kalusugan niya. Nakatayo ako sa gitna ng kusina. Pinagmamasdan ko ang kanilang mga muka. Ang bawat salita ng gaslighting na kanilang binitawan ay tila isang maruming dumi na pilit nilang ipinapahid sa aking malinis na uniforme. Naisip ko ang gabi-gabi kong pagising sa bawat ubo ni Mateo. Ang aking mga tuhod na sumasakit sa paglilinis ng kanyang mga dumi at ang aking sariling banggal na aking isinakripisyo para sa pamilyang ito dahil sa tinatawag nilang utang na loob. Isang malamig na hangin ng katotohanan ang pumasok sa aking puso. Ang martir na si Sylvia ay patay na. Ang natitira na lamang ay ang isa na may malamig na isip at matalas na dulo ng karayom. Dahan-dahan kong ibinaba ang porselana sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol ay tila hudyat ng pagsisimula ng aking sariling laro. Hindi ko sila tinignan ng may galit. Sa halip, ngumiti ako ng isang napakatipid at malamig na ngiti. Utang na loob? Bulong ko
Ang aking boses ay hindi lumampas sa bulong, ngunit sapat upang magdala ng katahimikan sa buong silid. Imelda, nung nag-aaral ako, nagbigay ka ng 50,000 piso para sa aking matrikula. Sa loob ng 22 taon, pinamahalaan ko ang iyong mga ari-arian ng walang sweldo. Inalagaan ko ang iyong anak na parang sanggol habang ikaw ay abala sa mga sugalan sa Makati. Binuksan ko ang aking bag na nakasabit sa gilid ng upuan. Naglabas ako ng isang makapal na sobre ng bangko, kulay tsokolate, at inilapag ito sa tapat ng dibdib ni Doña Imelda. Ayan, ang 500,000 piso, cash. Kabayaran sa sinasabi mong utang na loob na may kasamang interes para sa nakalipas na 2 dekada. Tapos na tayo sa usaping yan. Lumingon ako kay Mateo, na ngayon ay nanginginig ang mga labi sa gulat. Lumapit ako sa lamesa kung nasaan ang mga dokumento ng annulment na dinala ng kanilang abogado. Kinuha ko ang panulat at sa isang mabilis, tuwid at walang pag-aalinlangang pirma, nilagdaan ko ang aking pangalan sa bawat pahina. Gusto mo ng annulment, Mateo? Ibibigay ko sa'yo. Gusto mo si Katrina? Isaksak mo siya sa bagong buhay mo. Ang aking boses ay parang yelo na humahaplos sa kanyang balat. Kinuha ko ang aking teleponyo mula sa bulsa. Habang nakatingin sila sa akin, binuksan ko ang aplikasyon ng aking propesyonal na lisensya at ang portal ng International Medical Insurance na nakarehistro sa pangalan ko, bilang nag-iisang medical proxy ni Mateo. Sa isang pindot ng aking daliri, kinansela ko ang aking otorisasyon. Ang lahat ng mga gamot na inaangkat mula sa Switzerland na nagpapanatili sa kanyang mga bato at puso na gumagana ay hindi na makakalabas sa customs nang walang pirma ko. Ang kanyang insurance na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ay hindi na muling makakapag-claim simula sa minutong ito. Inilagay ko ang telepono sa aking bag at hinarap si Katrina na ngayon ay nakatitig sa akin ng may pagtataka. Mag-ingat ka sa paggagamot sa kanya, Katrina. Ang dosis ng kanyang immune suppressant ay kailangang kalkulahin ayon sa kanyang timbang bawat linggo. Isang maliit na pagkakamali sa sukat at ang kanyang katawan ay magsisimulang umatake sa sarili nitong mga organo. Ang safe kung nasaan ang mga natitirang gamot ay may digital lock. Ang code ay ang petsa kung kailan mo unang nalaman na ikaw ay isang kabit. Sana ay matandaan mo. Lumakad ako patungo sa pinto. Hunasaan si Bianca na nakatayo na pala roon. Hawak ang kanyang maliit na maleta habang umiiyak ng tahimik. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak ng napakahigpit. Naramdaman ang kanyang maliit na palad na nanginginig, ngunit nagtitiwala sa akin. Nang marinig ng mga bisita sa labas ang aking mga hakbang, huminto ang tugtog ng biolin. Si Aling Tessie ay mabilis na nag-iwas ng tingin habang hawak ang kanyang telepono. Ngunit tinitigan ko siya nang may babala na nagpatigil sa kanyang paghinga. Bago kami tuluyang makalabas sa pintuan ng mansyon, isang marahas na ubo ang narinig mula sa kusina. Sumunod ang tunog ng pagbagsak ng baso at ang sigaw ng takot ni Katrina. Mateo! Mateo, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nanginginig? Mama, ang gamot niya! Lasa ng susi ng cabinet ng mga gamot. Narinig ko ang nagmamadaling mga hakbang ni Doña Imelda at ang kanyang boses na puno ng takot na sumisigaw sa mga katulong na hanapin ang reseta na tanging ako lamang ang nakakaalam kung saan nakatago. Hindi ko nilingon ang ingay ng kanilang pagbagsak. Nagpatuloy ako sa paglakad, palabas sa gate ng mansyon, sa ilalim ng malamig na ulan ng gabi. Hawak ang kamay ni Bianca, habang ang aking puso ay unti-unting napupuno ng isang malalim at walang kapantay na katahimikan. Ang banayad at paulit-ulit na pagpatak ng tubig mula sa sirang gripo patungo sa lumang plastik na timba ay ang tanging nagpapanatili ng ingay sa loob ng maliit at madilim na silid na ito. Malayo ito sa malaking mansyon sa Quezon City, kung saan ang bawat sulok ay may automatikong sistema ng pagsasala ng hangin at tubig. Dito sa inupahan kong apartment, ang hangin ay may amoy ng lumang kahoy at basang semento. Isang paalala na, sa loob lamang ng ilang oras,
Ang aking mundo ay lumiit, ngunit lumaya. Nakaupo ako sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan si Bianca na natutulog sa ibabaw ng manipis na kutson sa sahig. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na lumulusot sa lumang kortina, ang kanyang mukha ay payapa, malayo sa takot na kanyang naramdaman kanina sa kusina ng mga Imelda. Humarap ako sa screen ng aking telepono. Isang notification mula sa aking social media account ang lumitaw. Ang post ni Aling Tessie sa aming dating group page ng subdivision ay mabilis na kumalat. Isang larawan ko habang naglalakad palabas ng mansyon, may caption na puno ng pangungutya tungkol sa isang magnanakaw na isa na pinalayas dahil sa pangangalo niya. Ang mga komento sa ilalim ay puno ng panghuhusga, mula sa mga taong madalas kong bigyan ng libreng gamot at payong medikal noon. Ang bigat ng hiya na pilit nilang ipinapataw sa aking mga balikat ay sapat na upang durugin ang sinumang mahinang babae. Ngunit para sa akin, ang kanilang mga bulong ay tila walang kabuluhang hangin lamang. Hindi ako magpapaliwanag sa mga taong handang maniwala sa kasinungalingan upang magkaroon ng libangan. Biglang umilaw ang aking telepono sa gitna ng dilim. Ang pangalan ni Dr. Jose ay lumitaw sa screen. Hinayaan ko muna itong tumunog ng 3 beses bago ko pinindot ang sagot at inilagay sa aking tainga. Sylvia, salamat naman at sumagot ka. Ang boses ni Jose ay may kasamang peking pag-aalala, ngunit naririnig ko ang mabilis na paghinga na nagpapakita ng kanyang kaba. Nabalitaan ko ang nangyari sa fiesta. Gulo ito, Sylvia. Galit na galit si Doña Imelda. Nasaan ka ngayon? Ligtas ba kayo ni Bianca? Nasa ligtas kaming lugar, Jose. Huwag mong alalahanin ang kaligtasan ko. Sanay akong mabuhay sa sarili kong mga paa. Ang boses ko ay nanatiling patag, walang bakas ng pagod o takot. Mabuti naman kung ganoon. Sumandali siyang tumahimik at narinig ko ang kaluskos ng mga papel sa kabilang linya bago siya muling nagsalita. By the way, Sylvia, itatanong ko lang kung nakuha mo ba ang mga orihinal na medical history ni Mateo mula sa 5 taon na nakalipas? Yung mga folder na may pirma niya para sa Swiss insurance policy? May kailangan lang kasi akong i-verify para sa darating na audit ng ospital. Actually, tinatawagan ako ni Doña Imelda kanina. Hindi nila ma-process ang bagong claim dahil may nawawalang pirma. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko kung ano ang kanyang hinahanap. Jose, huwag na tayong mag-aksyaya ng panahon sa mga paligoy-ligoy na usapan. Ang mga orihinal na record ng peking insurance claim na ginawa ni Mateo ay nasa akin. Alam nating dalawa na pineke niya ang kanyang sariling pirma upang makakuha ng pondo para sa kanyang mga personal na luho at pinirmahan mo yon bilang kanyang opisyal na doktor kapalit ng suhulan mula kay Imelda. Narinig ko ang marahas na singhap ni Jose sa kabilang linya. Sylvia, what are you talking about? Dr. Mateo is my patient at lahat ng ginawa ko ay ayon sa batas. Huwag mo akong pagbintangan ng mga bagay na walang ebidensya. Nag-aalala lang ako sa iyo. Kung ganoon ay huwag kang kabahan, Jose. Bulong ko habang hinahaplos ang aking leeg. Ang mga orihinal na logbook at pirma ay ligtas sa aking pangangalaga. Ngunit babalaan kita. Kung susubukan mong mag-backdate ng anumang ulat medical upang pagtakpan ang kanilang pandaraya sa seguro, hindi lamang ang lisensya mo ang mawawala. Titiyakin ko na ang pangalan mo ang susunod na mababasa sa mga pahayagan bilang kasabwat sa krimen. Mag-ingat ka sa bawat linyang isusulat mo para sa kanila simula ngayon. Sylvia, please, let's talk about this professionally. Bago niya pa matapos ang kanyang pangungusap, pinindot ko na ang pulang button upang tapusin ang tawag. Ibinaba ko ang telepono sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang katahimikan ay muling bumalik sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang bagong tensyon. Alam ko na ang pamilya Imelda ay hindi titigil hanggat hindi nila nababawi ang mga dokumentong magpapatunay ng kanilang mga dumi. Isang banayad na haplos sa aking balikat ang nagpabalik ng aking diwa. Lumingon ako at nakita ko si Bianca na nakatayo sa aking tabi.
Ang kanyang mga mata ay pikit pa ng kaunti dahil sa antok. Ngunit may hawak siyang manipis at kupas na kumot na dahan-dahan niyang ipinatong sa aking mga balikat. Mama, malamig po rito. Matulog na po tayo. Bulong ng aking anak habang isinasandal ang kanyang ulo sa aking braso. Naramdaman ko ang init ng kanyang maliit na katawan. Ang tanging natitirang kayamanan na handa kong ipaglaban hanggang sa aking huling hininga. Niyakap ko siya ng mahigpit. Inaamoy ang kanyang buhok na may bango ng simpleng sanggol. Oo anak, matutulog na si Mama. Ligtas na tayo rito. Ngunit ang aking mga salita ay tila naputol sa gitna ng dilim. Mula sa ilalim ng pinto ng aming apartment, narinig ko ang isang mahinang kaluskos ng papel na dumidikit sa semento. Sa ilalim ng madilim na pasilyo, nakita ko ang isang mahaba at puting sobre na dahan-dahang isinusulong papasok sa loob ng silid. Walang kumatok, walang boses ng tao sa labas. Tanging ang tunog ng papel na kumakamot sa magaspang na sahig ang umalingaw-ngaw sa gabi. Dahan-dahan kong inilagay si Bianca sa kama at lumapit sa pinto. Kinuha ko ang sobre. Nang buksan ko ito sa ilalim ng liwanag ng aking telepono, ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Ito ay isang opisyal na petisyon mula sa Korte ng Pamilya na nilagdaan ni Doña Imelda na nag-aatas ng agarang pagbawi sa custody ni Bianca dahil sa aking hindi matatag na kalagayan ng isip at tangkang pagpapakamatay, na sinusuportahan ng isang psikolohikal na ulat na may pirma ni Dr. Jose. Ang banayad na panginginig ng aking telepono sa ibabaw ng lamesang kahoy ay gumising sa akin bago pa man sumikat ang araw. Nang tignan ko ang screen, ang pangalan ni Manang Faye, ang matandang kasambahay na naging tapat sa akin sa loob ng 2 dekada sa mansyon, ay lumitaw. Agad ko itong sinagot. Inilalayo ang aking boses kay Bianca na natutulog pa rin sa aking tabi. Ate Sylvia. Ang bulong ni Manang Faye ay puno ng takot at pagmamadali. Maririnig ang kanyang mabilis na paghinga mula sa loob ng pantry ng mansyon kung saan siya nagtatago upang tumawag. Gulo dito sa bahay, ate. Kagabi pa sila nag-aaway. Si Katrina, sinubukan niyang turukan ng gamot si Sir Mateo. Pero dahil sa mahahaba niyang kuko at kawalan ng karanasan, nasugatan niya ang braso ni Sir. Sumigaw si Sir Mateo sa sakit at naghagis ng baso. Nakinig ako ng tahimik. Sa aking isipan, malinaw kong nakikita ang eksena sa marangyang silid tulugan kung saan ako dating nagpapalipas ng puyat, upang matiyak na walang kahit isang gasgas ang dapo sa balat ng aking asawa. At si Doña Imelda? Tanong ko sa isang patag na tono habang pinapanood ang unang sikat ng araw na lumulusot sa bintana ng aking apartment. Galit na galit po si Doña, ate. Bulong muli ni Manang Faye. Maririnig ang mahinang kaluskos ng mga plastik sa kanyang paligid. Dumating po kasi ang kinatawan ng Medicare at ng International Insurance kanina. Sinubukan nilang i-process ang claim para sa lingguhang dialysis ni Sir. Pero dahil tinanggal mo ang pangalan mo bilang medical proxy, na-freeze ang pondo. Sumisigaw si Doña sa sala. Tinatanong kung bakit daw napaka-demonyo mo para gawin ito sa sarili mong asawa. Paano raw nila babayaran ang mga utang sa kuryente at ang bagong kotse na kinuha ni Katrina? Isang banayad na tawa ang lumabas sa aking ilong. Ang pamilyang dating nagmalaka na hindi nila kailangan ang isang isa, ay ngayon ay unti-unti nang nagigiba dahil lamang sa isang nawawalang pirma. Hayaan mo sila, Manang, sagot ko. Hindi ko obligasong pundohan ang luho ng kabit ng asawa ko gamit ang aking lisensya. May iba pa bang nangyari? Opo, Ate Sylvia. Nag-aaway po si Sir Mateo at si Katrina dahil sa pera. Ipinipilit po ni Katrina na kailangan niya ng bagong designer bag para sa darating na charity event ng parokya upang hindi raw sila mapahiya sa mga donya. Si Sir naman ay ubo ng ubo. Mukhang nahihirapan ng huminga, pero ayaw niyang dalhin sa ospital dahil natatakot sa babayaran. Nakita ko po si Sir kanina, nakatitig lang sa baso ng champagne sa kanyang tabi,
kung saan mo iniwan ang iyong singsing kagabi. Mukha siyang natatakot, ate. Ang imahe ni Mateo na nakatitig sa basong yon ay nagdala ng isang sandali ng katahimikan sa aking puso. Iyon ang tahimik na simula ng kanyang pagbagsak, ang pagkaunawa na ang karangyaan na kanyang ipinagmalaki ay isang kastilyong buhangin lamang na gumuho nang alisin ko ang aking mga kamay. Saka, Ate Sylvia. Dagdag pa ni Manang Fe. Mas humina ang kanyang boses hanggang sa maging isang manipis na bulong. May kakaiba pa po rito. May isang banyagang numero na patuloy na tumatawag sa telpono ni Sir Mateo tuwing hapon. Isang beses ko pong narinig na sinagot ito ni Katrina habang tulog si Sir. Sabi niya sa kabilang linya, "Huwag kang tumawag dito. Baka makahalata ang matanda. Makukuha ko rin ang pera ngayong linggo." Pagkatapos niyon, agad niyang pinapatay ang telpono kapag malapit si Sir. Naningkit ang aking mga mata. Ang aking instincts bilang isa ay mabilis na gumana. May iba pang laro si Katrina na hindi alam ni Mateo. Isang lihim na maaring maging huling pako sa kabaong ng pamilya Imelda. Salamat, Manang Fe. Mag-ingat ka riyan. Huwag kang makikialam sa mga gamot ni Mateo. Kung may magtanong, sabihin mo wala kang alam. Bilin ko bago ko dahan-dahang ibinaba ang telepono. Inilagay ko ang aking mga kamay sa aking muka. Pinoproseso ang bawat impormasyon. Si Katrina ay may sariling agenda. Isang bagay na mas malalim pa sa pagiging kabit. Ngunit ang aking pag-iisip ay naputol nang marinig ko ang mabilis at sunod-sunod na tunog ng alerto mula sa aking telepono. Hindi ito isang tawag. Ito ay isang real-time banking notification mula sa aking magkasanib na account kasama si Mateo sa bangko sa Quezon City. Ang account kung saan nakatabi ang aking 2 milyong piso na naipon mula sa aking mga pribadong serbisyo bilang isa sa mga mayayamang pamilya noon. Ang mensahe sa screen ay malinaw at nagliliyab sa pulang kulay ng babala. May isang tao na kasalukuyang nasa sangay ng bangko. Sinusubukang i-withdraw ang lahat ng pondo gamit ang isang sulat ng otorisasyon na may aking wad na pirma. Ang malakas na pagbaba ng masa ng hukom na umalingaw-ngaw sa malamig na dingding ng silid pagdinig sa Quezon City ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aking karapatan bilang isang ina. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Ang aking likod ay tuwid. Ngunit ang aking paningin ay nakatutok kay Dr. Jose, nakasalukuyang bumababa mula sa saksihan ng korte. Tiwala ako nang pumasok ako sa silid na ito. Ako ay isang lisensyadong isa na may 22 taon ng malinis na record. Walang bisyo at walang ibang inisip, kundi ang kaligtasan ng aking anak na si Bianca. Ngunit ang katotohanan sa loob ng silid na ito ay mabilis na pinunit ng mga kasinungalingan na binayaran ng pera ng pamilya Imelda. Humarap si Dr. Jose sa hukom at naglabas ng mga palsipikadang record ng aking kalusugang pangkaisipan. Sa kanyang clinical at malamig na boses, sinabi niya sa korte na ako ay may malalang depresyon, gumagamit ng mga bawal na pampakaalma na aking ninanakaw mula sa ospital, at may tangka-umanong magpakamatay sa harap ng aking anak. Ang bawat salita niya ay parang dumi na isinasaboy sa aking malinis na uniforme. Ngunit nanatili akong tahimik. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang mga labi. Base sa aking pagsusuri bilang doktor ng pamilya, ang kalagayan ni Sylvia ay mapanganib para sa paglaki ng bata. Ang huling pahayag ni Jose habang hindi tumitingin sa aking mga mata. Sa tabi ng lamesa ng depensa, si Doña Imelda ay dahan-dahang naglalakad. Hawak ang kanyang pilak na rosaryo habang bumubulong ng mga panalangin, tila isang banal na nagpapasalamat sa katarungan ng Diyos. Sa tabi niya, si Katrina ay nakayahap kay Bianca, na ngayon ay sumisigaw at umiiyak, habang pilit na inilalayo ng mga social worker mula sa aking tabi. "Mama, ayoko po. Mama, tulungan mo ako." Ang iyak ni Bianca ay pumuno sa silid. Bawat hikbi niya ay parang kutsilyo na sumusugat sa aking puso. Hindi ako sumigaw. Hindi ko hinabol ang mga social worker. Alam ko na ang bawat emosyonal na reaksyon na aking ipakikita sa loob ng silid na ito ay gagamitin lamang nila
upang patunayan na ako nga ay isang baliw. Ang aking luha ay aking ibinaon sa kaibuturan ng aking pagkatao. Pinalitan ito ng isang malamig at matigas na paninindigan. Nang matapos ang pagdinig, hinarap ko si Dr. Jose sa labas ng pasilyo ng korte. Nagmamadali siyang maglakad, hawak ang kanyang katad na bag, nang harangan ko ang kanyang daan. Walang ibang tao sa bahaging iyon ng pasilyo. Tila alam ng lahat na may darating na bagyo. Sylvia, please, ginawa ko lang ang trabaho ko. Ang boses ni Jose ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa aking titig. Ang bawat piraso ng pilak na nakuha mo ngayon mula kay Imelda, Jose, ay magiging pambayad sa iyong kabaong. Ang bunong ko ay walang emosyon. Ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng isang sumpa. Hindi mo lamang ipinagbili ang iyong lisensya. Ipinagbili mo rin ang iyong kaluluwa. Titiyakin ko na bawat sentimo niyan ay babalik sa'yo bilang lason. Bago pa man siya makasagot, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng plansadong itim na suit ang lumapit sa aming tabi. Si Rafael, ang abogadong nakita ko sa labas ng aking apartment kagabi. Iniabot niya sa akin ang isang malinis na panyo na may burda ng kanyang mga inisyal habang tinitignan si Dr. Jose nang may mapanganib na ngiti. Magandang araw, Dr. Jose. Ako si Attorney Rafael. Sana ay masaya ka sa iyong testimonya ngayong araw dahil ito na ang huling pagkakataon na makakatayo ka sa loob ng korte bilang isang saksi na may kredibilidad. Ang boses ni Rafael ay malambing, ngunit may talas ng isang patalim. Mabilis na umalis si Jose, halos tumatakbo sa takot. Lumingon sa akin si Rafael at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa aking siko upang gabayan ako pababa sa hagdanan ng korte. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, Sylvia. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang mga kasinungalingan ay may maikling paa at alam ko kung paano putulin ang mga ito. Bulong niya, habang may isiningit na isang piraso ng papel sa aking palad. Address yan ng isang lihim na klinika sa Binondo, kung saan si Jose ay lihim na nagbebenta ng mga expired na gamot. Gamitin natin ito. Nang makarating kami sa labas ng korte, nakita ko si Katrina na pilit na isinusubsob si Bianca sa likod ng kotse ni Mateo. Lumaban si Bianca. Sa kanyang pagpupumiglas, tinamaan ng kanyang paa ang bukas na designer bag ni Katrina na nakasabit sa kanyang balikat. Ang mga gamit sa loob ng bag ay nagkalat sa semento ng hagdanan, mga lipstick, mamahaling pabango, at isang pamilyar na bote ng gamot na gumulong sa tapat ng aking sapatos. Yumuko ako at kinuha ang bote. Ang aking mga mata bilang isa ay mabilis na nakilala ang packaging ng Swiss Laboratory. Ito ang eksaktong bote ng life-saving heart medication ni Mateo. Ngunit nang tignan ko ang sulat kamay na label ng doses sa ibabaw nito, ang aking puso ay tila nakaramdam ng isang matinding kilabot. Ang sukat ng doses na nakasulat doon ay 3 beses na mas mataas sa normal. Isang doses na hindi nakakapagpalakas, kundi unti-unting lalasong sa puso ni Mateo ng walang bakas. Tinignan ko si Katrina na ngayon ay nagmamadaling lumapit upang aguin ang bote mula sa aking kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng takot na tila nakita niya ang isang multo sa gitna ng sikat ng araw. Ang amoy ng lumang tinta at kahoy na mahogany ang sumalubong sa akin sa loob ng opisina ni Rafael sa Escolta, Maynila. Isang tahimik at madilim na silid kung saan ang mga lumang kaso ng batas ay nakasalansan sa mga dingding, tila mga saksi, sa mga lihim na hindi kailanman nabulgar sa ilalim ng araw. Naupo ako sa tapat ng kanyang lamesa, pinagmamasdan ang bawat kilos ng abogadong ito, habang dahan-dahan niyang inilalagay ang 2 tasa ng mainit na tsaa sa aming pagitan. Ang usok na nagmumula sa mga tasa ay marahang umikot sa hangin. Tila isang manipis na tulay na nag-uugnay sa aming 2 magkaibang mundo. Meron akong mga ulat ng audit mula sa kumpanya ng siguro ni Mateo. Panimula ni Rafael habang binubuksan ang isang makapal na folder na may kulay gintong selyo. Sa nakalipas na 5 taon, si Mateo ay nag-withdraw ng mahigit 5 milyong peso gamit ang mga wad na reseta na pinirmahan ni Dr. Jose.
Ginamit nila ang pangalan mo bilang medical proxy upang gawing legal ang lahat ng transaksyon. Tinitigan ko ang mga dokumento. Ang aking pangalan, na nakasulat sa bawat papel, ay isang patunay ng aking bulag na pagtitiwala noon. Bakit mo ako tinutulungan, Rafael? Tanong ko, diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata na may talas ng isang agila. Hindi ka naman pumasok sa kasong ito para lamang sa isang isa at sa kanyang anak. Anong motibo mo? Isang mapait at tahan-dahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sumandal siya sa kanyang upuan, binuksan ang kanyang wallet, at kumuha ng isang lumang larawan na kupas na ang kulay. Iniabot niya ito sa akin. Isang simpleng babae na may magandang ngiti, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Siya ang aking ina, si Maria. Ang boses ni Rafael ay biglang lumalim. May kasamang bigat ng isang lumang hapis. Siya ay dating katulong sa mansyon ng mga Imelda, 25 taon na ang nakalipas. Kinahasa siya ni Don Ramon, ang yumaong ama ni Mateo. Nang mabuntis siya, pinalaya siya ni Doña Imelda sa lansangan habang umuulan, pinansagang magnanakaw, at sinira ang kanyang pangalan sa buong bayan hanggang sa siya ay mamatay sa sakit at gutom. Naramdaman ko ang lamig na dumaan sa aking likod. Ang pamilyang aking pinaglingkuran ng mahabang panahon ay may mas madilim pa palang dumi na nakabaon sa kanilang pundasyon. Gusto mong pabagsakin ang pamilya Imelda? Bulong ko. Gusto kong kunin ang lahat ng mayroon sila, Sylvia. Sagot niya, habang itinutulak ang isang kasunduan sa aking tapat. Ibigay mo sa akin ang mga orihinal na medical na logbook at ang mga ebidensya ng pandarayan ni Mateo sa insurance. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan bilang abogado upang makuha muli ang custody ni Bianca at bawiin ang mansyon na itinayo sa ibabaw ng luha ng aking ina. Ito ay isang seryosong alyansa. Walang emosyon, tanging interes lamang. Tinitigan ko ang kasunduan. Walang pag-aalinlangan kung kinuha ang panulat at nilagdaan ang aking pangalan sa tabi ng kanyang pirma. Habang inaayos ko ang aking mga gamit upang umalis, napansin ko ang isang dokumento sa ilalim ng folder ng lupa. Ito ay isang kasunduan sa paglipat ng pagmamay-ari ng isang malaking lupain sa Bulacan na nakapangalan kay Katrina. Ngunit, may pirma ni Doña Imelda bilang nagbebenta sa napakababang halaga. Bakit ililipat ni Imelda ang lupa kay Katrina? Tanong ko kay Rafael. Napakaraya ni Imelda para magbigay ng ganong kalaking ari-arian sa isang kabet lamang. Yan din ang aking inaalam, Sylvia. May lihim na hawak si Katrina laban kay Doña Imelda na nagpapahintulot sa kanya na i-blackmail ang matanda. Sagot ni Rafael habang seryosong nakatingin sa dokumento. Bago ko pa man maitanong ang susunod na detalye, ang aking telepono ay nagsimulang manginig ng mahina sa ibabaw ng lamesa. Tila isang huling hininga na naghahanap ng hangin. Mabilis ko itong sinagot nang makita ko ang lihim na numero na ginagamit ni Bianca. Mama, ang boses ng aking anak sa kabilang linya ay napakahina. May kasamang mahihigpit na hikpi at takot. Mama, tulungan mo ako. Pinilit po ako ni Tita Katrina na uminom ng mga kulay rosas na tableta kagabi. Sabi niya, kailangan ko raw uminom nito para maging mabuting anak. Sobrang nahihilo po ako, Mama. Hindi ko po kayang tumayo. Ang aking medical na isipan ay agad na nakaramdam ng isang matinding alarma. Ang kulay rosas na tableta, ito ang sedative na ginagamit ni Mateo upang makatulog, isang gamot na may malakas na epekto na maaaring makapinsala sa utak ng sangbata. Ang malamig na liwanag ng screen ng aking telepono ay sumasalamin sa aking mga mata habang nakaupo ako sa loob ng kotse ni Rafael na nakaparada ilang metro ang layo mula sa malaking gate ng mansyon ng mga Imelda. Sa screen, kasalukuyang naka-livestream si Katrina sa kanyang social media account. Nagbebenta ng mga mamahaling designer bag at damit na kanyang nakuha mula sa aking mga pinagpaguran. Hi mga sissies! Welcome to my live selling! Ang boses ni Katrina ay napakatamis,
may kasamang malalanding ngiti habang ipinapakita ang isang pulang bag. Lahat ng ito ay galing sa Paris, perfect for high society women tulad natin. At huwag kayang mag-alala, kahit busy ako sa business, inaalagaan ko pa rin ang aking mahal na asawa. Inihilig ni Katrina ang kamera patungo sa likod ng silid. Doon, sa ibabaw ng malaking kama na may mamahaling puting kumot, nakahiga si Mateo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na humihawak sa kanyang dibdib, naghahanap ng hangin na tila isang isdang inilabas sa tubig. Ngunit abala si Katrina sa pag-akit ng mga mamimili, hindi man lamang nililingon ang lalaking naghihingalo sa kanyang likuran. Kinuha ko ang aking isa pang telepono at nagpadala ng isang mensahe kay Dr. Jose. Isang litrato ng kanyang lihim na bank account sa Switzerland na naglalaman ng mga transaksyong galing kay Doña Imelda kasama ang maikling ulat. Ito ang iyong Swiss account, Jose. Kung ayaw mong makita ito ng National Bureau of Investigation bukas ng umaga, huwag kang sasagot sa anumang tawag wala sa mansyon ng mga Imelda ngayong gabi. Ang aking mensahe ay simple, ngunit may talas ng isang hatol. Wala pang isang minuto, nakita ko sa livestream ang pagpasok ni Doña Imelda sa silid tulugan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Hawak ang kanyang telepono na pilit niyang itinatawag. Katrina, patayin mo muna yung kamera! Ang boses ni Imelda ay nanginginig. Maririnig kahit sa loob ng aking kotse sa pamamagitan ng stream. Hindi sumasagot si Dr. Jose. Kanina ko pa siya tinatawagan pero mukhang pinatay niya ang kanyang telepono. Nanginginig na si Mateo. Kailangan niya ng kanyang shot. Moms, wait lang! Marami pa akong viewers! Inis na sagot ni Katrina, habang pilit pa ring numingiti sa kamera. Kunin mo na lang yung lumang bote ng gamot sa drawer. Pareho lang naman yung epekto nyon. Baka nag-iinarte lang si Mateo para pansinin natin siya. Nakita ko kung paano binuksan ni Doña Imelda ang drawer at kinuha ang isang bote ng gamot. Ang lumang gamot na expired na dahil sa hindi wastong pagkakaembak na dapat ay itinapon ko na noong nakaraang buwan pa, kung hindi lamang ako pinalayas. Dahil sa takot at kawalan ng medical na kaalaman, pinilit nilang painumin si Mateo ng 2 tableta. Ibinaba ko ang aking telepono at dahan-dahang lumabas ng kotse. Tumayo ako sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste ng ilaw sa tapat ng gate ng mansyon. Ang aking anino ay mahaba at tuwid sa semento. Tahimik at hindi gumagalaw. Tila isang rebulto ng katarungan na naghihintay ng tamang oras. Sa screen ng aking telepono na hawak ko pa rin, nakita ko ang biglang pagbabago ng mukha ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang katawan ay marahas na ng hisay, habang ang isang matinding ubo ay lumabas sa kanyang bibig. Isang ubo na may kasamang marahas na pagsusuka ng maitim na dugo. Ang dugo ay direktang pumatak at kumalat sa ibabaw ng mamahaling puting carpet na binili gamit ang aking sariling pera. Nilalason ang bawat hibla ng marangyang tela. Ang livestream ay biglang naputol nang mabitawan ni Katrina ang kamera. Maririnig ang huling sigaw ng takot ni Doña Imelda sa gitna ng dilim. Tinignan ko ang bintana ng silid tulugan sa ikalawang palapag. Ang mga ilaw ay mabilis na nagpatay-patay, ngunit nanatili akong nakatayo sa ilalim ng post. Pinapanood ang dahan-dahang paggalat ng pulang mansa ng kanilang sariling kasalanan. Ang ngarangyang bulwagan ng hotel sa Makati ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mga basong kristal na marahang nagtatamaan sa isa't isa. Narito ang mga tinitingalang dunya at kilalang personalidad ng lipunan. Nakaupo sa paligid ng mga mesang may sapot ng gintong tela, nakikinig sa bawat salita ni Doña Imelda na kasalukuyang nakatayo sa entablado. Ang ating proyekto para sa parokya ay patuloy na lumalago. Ang boses ni Imelda ay puno ng yabang habang hinahaplos ang kanyang mamahaling lace na belo. Kailangan nating palaging ibalik ang biyaya sa may kapal. Dahil ang pamilyang may malinis na pangalan, lamang ang tunay na pinagpapala. Sa tabi ng pinto, si Aling Tessie ay abalang kumukuha ng video gamit ang kanyang telponyo, handang i-post ang bawat sandali ng kabanalan ng kanyang patron.
Ngunit ang wad na kapayapaan sa loob ng bulwagan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng silid. Pumasok ako kasama si Rafael. Hindi kami sumigaw. Hindi kami gumawa ng anumang gulo. Ngunit ang bawat hakbang namin sa ibabaw ng pulang carpet ay nagdala ng isang matinding lamig na nagpatahimik sa buong bulwagan. Doña Imelda. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Malamig at may otoridad ng isang hukom. Mabuti at nabanggit mo ang tungkol sa malinis na pangalan at donasyon ng parokya. Nais mo bang ipaliwanag sa iyong mga kaibigan kung paano mo ibinahagi ang 3 milyong peso mula sa charity fund upang bayaran ang mga utang sa kasino ng iyong anak na si Mateo sa Okada? Ang gulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa mga mesa na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga mukha ng mga donya ay napuno ng pagkabigla, habang si Doña Imelda ay mabilis na napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Anong kasinungalingan ito? Sigaw ni Imelda, habang nanginginig ang kanyang mga labi sa galit. Sylvia, pinalayas ka na namin sa aming mansyon. At ngayon ay bumalik ka kasama ang abogadong ito upang sirain ang aking pangalan? Wala kayong ebidensya. Ipinato ni Rafael ang isang makapal na folder ng audit sa ibabaw ng pangunahing mesa. Ang mga opisyal na pirma ng bangko, ang mga kopya ng tseke na may pirma ni Doña Imelda, at ang mga ulat ng audit mula sa kumpanya ng seguro ay malinaw na nakalantad sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier. Sa galit at matinding kahihiyan sa harap ng kanyang sariling ure, mabilis na bumaba si Imelda mula sa entablado at lumapit sa aking tapat. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, balak akong sampalin sa harap ng lahat upang mabawi ang kanyang natitirang dugong bughaw na hiya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa aking pisingi, mabilis kong sinalo ang kanyang pulso sa hangin. Ang aking hawak bilang isa ay mahigpit at tumpak. Pinipiga ang kanyang ugat na nagpatigil sa kanyang paggalaw. Ang kamay na ito ay hindi na muling makakasakit sa akin, Imelda. Ang aking bulong ay sapat lamang upang marinig niya, ngunit may talas ng isang patalim. Ang bawat sampa na ibinigay mo sa akin sa nakalipas na 22 taon ay binabayaran mo na ngayon ng iyong sariling karangalan. Tapos na ang iyong panahon bilang reyna ng mga kasinungalingan. Sa kanyang panginginig sa takot at galit, dahan-dahang nadulas ang pilak na rosaryo mula sa kanyang mga daliri, marahang lumapag sa makintab na sahig nang walang ingay, ngunit nagpapakita ng kanyang ganap na pagbagsak. Mula sa kanyang bukas na bag, nakatad na nalaglag sa semento, may isang piraso ng papel na lumabas. Isang tiket sa eroplano patungong Madrid, Espanya, na nakapangalan sa kanya at kay Mateo, na may petsang bukas ng gabi. Binalak nilang tumakas at iwanan ang lahat ng kanilang mga utang. Ngunit bago pa man makapagsalita si Doña Imelda upang magtanggol, ang teleponyo ng isa sa kanyang mga malapit na kaibigan ay tumunog. Nang sagutin ito, ang mukha ng babae ay napuno ng takot at mabilis niyang hinarap si Doña Imelda sa gitna ng bulwagan. Imelda, tumawag ang ospital. Si Mateo ay kasalukuyang nasa emergency room. Critical ang lagay dahil sa maling dosis ng expired na gamot na ibinigay ni Katrina. At ang mga pulis ay naghahanap na rin sa iyo dahil sa kasong estafa at pagpapalsipika ng mga dokumento ng siguro. Isang sabay-sabay na marahas na singhap ang lumabas mula sa bibig ng mga tao sa loob ng bulwagan. Ang tunog nito ay tila isang huling hatol na tuluyang dumurog sa natitirang karangalan ng pamilya Imelda sa harap ng buong lipunan. Ang malamig at amoy gamot na pasilyo ng pampublikong ospital sa Quezon City ay puno ng mga nagmamadaling doktor at nurse. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Katrina sa dulo ng pasilyo. Pilit na hinihila si Bianca habang sinusubukang lumabas patungo sa paradahan ng sasakyan. Gagamitin niya ang aking anak bilang panangga upang makatakas sa mga pulis na kasalukuyang naghahanap sa kanya. Hindi ako sumigaw upang hindi lumika ng panik sa loob ng ospital. Sa halip, ginamit ko ang aking pamilya na ruta bilang isa
upang harangan ang kanyang daan sa likod ng madilim na hagdanan ng emergency exit. Doon, sa pagitan ng mga dingding ng semento, ay kaming dalawa lamang ang nagkaharap. "Bitawan mo ang anak ko, Katrina." Ang boses ko ay tahimik, ngunit may talas ng isang patalim na handang pumatay. Napaatras si Katrina. Ang kanyang mga mata ay nanilisik sa galit at takot, habang pilit pa ring hinahawakan ang braso ni Bianca na ngayon ay nanginginig sa takot. "Hindi!" sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkasira ng kanyang mga plano. "You think you won, Sylvia? No. Mateo is mine, at ang lahat ng pera niya ay sa akin. Hindi mo makukuha ang anak mo, maliban na lamang kung ibibigay mo sa akin ang mga orihinal na dokumento ng seguro." Sa kanyang desperasyon, naglabas si Katrina ng isang maliit na patalim mula sa kanyang bag at itinutok ito sa aking tapat. Sinubukan niyang humakbang pasulong upang saktan ako. Iniisip na ang isang simpleng isa ay madaling matatakot sa talas ng bakal. Ngunit nagkamali siya. Bilang isang ASA na nagtrabaho sa mga emergency ward ng maraming taon, sanay ako sa pagharap sa mga pasyenteng marahas at wala sa sarili. Alam ko ang bawat kahinaan ng katawan ng tao. Nang iwasan ko ang kanyang unang saksak, mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso gamit ang aking kaliwang kamay. Sa pamamagitan ng aking kanang daliri, piniga ko ang particular na pressure point sa ilalim ng kanyang ugat sa kamay. Isang tumpak at masakit na pressure na nagdulot ng biglaang panghihina ng kanyang mga kalamnan. Narinig ang dahan-dahang pagdaustos ng patalim sa magaspang na semento ng hagdanan nang mabitawan niya ito ng walang kahirap-hirap. Binaligtad ko ang kanyang braso sa kanyang likuran. Pinupuwersa siyang lumuhod sa sahig habang umiiyak sa sakit. "Ang bawat hawak mo kay Bianca, Katrina, ay may katapat na parusa." Bulong ko sa kanyang tainga, habang dahan-dahang inilalapit si Bianca sa aking likuran. Mabilis na bumukas ang pinto ng exit at pumasok si Rafael kasama ang dalawang opisyal ng pulisya. Nang makita si Katrina na nakaluhod at kontrolado ko, agad na lumapit ang mga pulis upang ilagay ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Iyakap ko si Bianca ng napakahigpit. Naramdaman ang pagkakapit ng kanyang maliliit na kamay sa aking leeg. Basa ng mga luha ng lubos na kaligtasan. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pagod at sakit sa aking katawan ay tila naglaho. Napalitan ng init ng kanyang paghinga sa aking balikat. "Ligtas ka na, anak. Nandito na si Mama." Bulong ko sa kanyang buhok habang hinahaplos ang kanyang likod. Lumapit si Rafael sa akin. Hawak ang folder ng kaso, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa umalis na pulisya. "Sylvia, may problema." Bulong ni Rafael sa isang seryosong tono. Tumanggi si Dr. Jose na pirmahan ang affidavit ng pang-aabuso laban kay Katrina, kahit na siya ang nakasaksi sa pagbibigay ng sedative kay Bianca kanina sa mansyon. May pinoprotektahan pa rin siya. Bago ko pa man maitanong ang dahilan, sumigaw si Katrina habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng pasilyo ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay puno ng demonyong tawa sa gitna ng kanyang pagkatalo. "Isang esa ka lang, Sylvia. Isang esa ka lang." Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa dingding. "Kahit makuha mo si Bianca, hindi mo pa rin makukuha ang mansyon. Nakapangalan na sa akin ang titulo ng lupa bago pa man kayo naghiwalay ni Mateo. Wala kayong mapapala ni Rafael." Ang mahigpit at tiyak na paglapat ng malamig na bakal sa manipis na pulso ni Katrina ay nagtapos sa kanyang sigaw. Ngunit ang kanyang mga huling salita ay tila nag-iwan ng isang bagong banta sa hangin ng ospital. Ang malaking sala ng mansyon ng mga Imelda, na dating puno ng mga mamahaling palamuti at amoy ng mga imported na bulaklak, ay ngayon ay puno na ng alikabok at mabigat na katahimikan. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, kasama si Rafael at ang manager ng bangko, habang pinagmamasdan si Doña Imelda na nakaluhod sa harap ng lamesang mahogani, pilit na humihingi ng palugit para sa kanilang mga utang sa mortgage. "Hindi ninyo pwedeng kunin ang bahay na ito." Ang boses ni Imelda ay nanginginig. Wala na ang dating yabang at awtoridad.
napalitan ng isang desperadong iyak. Ito ang mansyon ng pamilya Imelda. May pangalan kami sa tinitirhan naming ito. Igagalang ninyo ang aming dangal. Humakbang si Rafael pasulong. Dahan-dahang inilalapag ang isang makapal na folder ng foreclosure sa tapat ng matanda. Ang kanyang mga mata ay walang kahit isang bakas ng awa, tila isang hukom na nagbabasa ng huling hatol. Hindi na ito sa inyo, Imelda. Ang boses ni Rafael ay malamig at walang emosyon. Pinili ko ang lahat ng inyong mga utang sa bangko, kabilang ang mga ari-ariang ginamit ninyong kolateral para sa mga casino debts ni Mateo. Ako na ang opisyal na may-ari ng bawat pader, bawat kisame, at bawat piraso ng lupang kinatatayuan mo ngayon. Napaatras si Imelda. Tinitigan si Rafael ng may matinding pagtataka at takot. Sino ka ba talaga? Bulong ng matanda. Bakit mo kami ginigiba ng ganito? Anong kasalanan namin sa iyo? Ako si Rafael, ang anak ni Maria. Ang bulong ni Rafael ay sapat lamang upang magdala ng isang matinding lamig sa sala. Ang katulong na ginahasa ng iyong asawa at pinalayas mo sa gitna ng bagyo habang buntis upang mamatay sa lansangan? Ito ang kabayaran sa bawat patak ng luha ng aking ina, Imelda. Ngayon, ikaw naman ang makakaranas kung paano mawala ng tirahan at danggal. Ang mukha ni Doña Imelda ay tuluyang nawalan ng lakas. Sa kanyang panginginig sa takot, ang isa niyang mamahaling hikaw na gawa sa brilyante ay natanggal mula sa kanyang tainga. Marahang lumapag at gumulong sa ilalim ng lamesa nang walang ingay. Ngunit nagpapakita ng kanyang ganap na pagkabigo. Napaupo siya sa sahig, umiiyak habang yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telponyo upang tawagan si Dr. Jose, ang kanyang huling pag-asa upang makakuha ng pondo mula sa kanilang lihim na transaksyon. Ngunit hinarap ko siya. Inilalapag ang isang opisyal na sulat mula sa Professional Regulation Commission sa kanyang tapat. Huwag mo nang tawagan si Jose, Imelda. Ang bawat salita ko ay patag, ngunit may bigat ng isang pader ng semento. Kanselado na ang kanyang lisensya bilang doktor simula kaninang hapon dahil sa aking formal na sumbong tungkol sa kanyang ilegal na klinika sa Binondo na nagbebenta ng mga expired na gamot. Siya ay kasalukuyang tumatakas patungong ibang bansa at hindi ka na muling tutulungan. Habang ang mga opisyal ng bangko ay nagsisimulang mag-empake ng mga gamit sa pag-aaral ni Mateo, pumasok ako sa kanyang lihim na silid-aklatan upang kunin ang aking mga natitirang medical na logbook. Sa ilalim ng isang lihim na drawer sa lamesa ni Mateo, may isang lumang sulat na may selyo ng ospital 10 taon na ang nakalipas na nakakuha ng aking pansin. Nang buksan ko ito, ang aking medical na isipan ay nakaramdam ng isang matinding kilabot. Ito ay isang autopsy report ng yumaong ama ni Mateo, si Don Ramon. Ang ulat ay nagpapakita na ang kanyang pagkamatay ay hindi dahil sa isang natural na stroke, kundi dahil sa isang sapilitang overdose ng parehong gamot sa puso na kasalukuyang ginagamit ni Mateo. Isang lihim na ginamit ni Dr. Jose upang i-blackmail si Doña Imelda sa loob ng 1 dekada. Ngunit bago ko pa man maipakita ang sulat kay Rafael, ang amoy ng nasusunog na papel at plastik ay dahan-dahang pumasok sa bintana ng silid-aklatan mula sa likod ng bahay. Ang usok ay mabilis na kumalat, nagbabadya ng isang bagong panganib sa loob ng mansyon ng mga Imelda. Ang silid ng intensive care unit ay puno ng lamig at matapang na amoy ng mga disinfectant. Walang ibang ingay sa loob ng silid na ito, kundi ang pantay at mabilis na tunog ng makina ng puso na nagpapakita ng kalagayan ng pasyenteng nakahiga sa aking tapat. Lumapit ako sa tabi ng kama ni Mateo. Ang lalaking dating, nadmalaki sa kanyang lakas at kapangyarihan, ay ngayon ay paralisado na, hindi makapagsalita at nakadepende sa mga tubo para sa kanyang bawat paghinga. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang isang matinding takot at pagsisisi sa kanyang mga pupil na mabilis na gumalaw. Tila pilit na sumasamo para sa aking kapatawaran. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagpakita ng kahit isang bakas ng galit. Lumapit ako
at dahan-dahang inayos ang kanyang unan sa huling pagkakataon. Isang propesyonal na ugali ng isang esa na aking ginawa para sa kanya sa loob ng 22 taon. Inalagaan kita ng buong tapat, Mateo. Ang bulong ko ay tahimik, ngunit may talas ng isang malamig na hangin. Ang bawat ubo mo, bawat lagnat, ay binantayan ko ng walang reklamo. Ngunit ngayon, ang bawat segundo ng iyong buhay ay nasa kamay na ng mga taong binayaran mo upang magsinungaling para sa'yo. Si Katrina ay hindi kailanman naging isang esa. Siya ay isang lason na pinili mong papasukin sa iyong buhay. Inilagay ko sa ibabaw ng kanyang bedside table ang opisyal na dokumento ng korte na nagbabalik ng buong custody ni Bianca sa aking pangalan, kasama ang kopya ng warrant of arrest para kay Katrina. Ayan ang katotohanan, Mateo. Si Bianca ay ligtas na sa piling ko, at ang iyong mansyon ay pagmamay-ari na ni Rafael. Wala na kayong natitira, kundi ang inyong sariling mga kasalanan. Tinitigan ko ang monitor ng kanyang puso. Ang berdeng linya sa screen ay mabilis na umakyat, nagpapakita ng tibok ng puso na umabot sa 120 tibok bawat minuto dahil sa kanyang matinding takot at kawalan ng magagawa. Ngunit ang aking sariling paghinga ay nanatiling banayad. Ang aking tibok ng puso ay kalmado. Isang patunay na ang kanyang kapangyarihan sa aking pagkatao ay tuluyan ng natapos. Bago ako lumiko patungo sa pinto, may isang bagay na nakakuha ng aking pansin sa ibabaw ng lamesa ng nurse sa labas ng kanyang silid. Isang puting bulaklak ang iniwan doon. May kasamang isang card na walang nakasulat na pangalan. Nang buksan ko ito, tanging isang larawan lamang ng isang lumang simbahan sa Bulacan ang naroon. Ang parehong simbahan kung saan naganap ang lihim na kasunduan ng ama ni Mateo at ni Doña Imelda. Isang lihim na tila, nagbabadya na ang aming laban ay hindi pa tuluyang natatapos. Ngunit handa na akong harapin ang anumang dumarating. Nang lumabas ako ng ospital patungo sa paradahan ng sasakyan, nakita ko si Doña Imelda sa gilid ng hagdanan ng pampublikong pasilyo. Ang babaeng dating tinitingala bilang reyna ng mataas na lipunan ay ngayon ay nakasuot na ng kupas na damit, nakaupo sa semento at namamalimos sa mga dumadaan upang may pambili ng pagkain para sa kanyang paralisadong anak. Ang banayad na kalansing ng mga barya na nalalaglag sa plastik na baso sa sahig ng ospital ay umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Isang huling paalala ng ganap na pagbagsak ng kanilang karangalan at ang simula ng aking ganap na kapayapaan. Ang maliwanag at sariwang hangin ng Bulacan ay nagbala ng bagong amoy ng mga dahon at pag-asa sa loob ng aking bagong silid. Dito, sa simpleng bayan, kung saan ako muling nagsimula, ang aking pangarap ay muling nabuhay sa ibabaw ng mga abo ng aking nakaraan. Ang plake na gawa sa makintab na tanso sa labas ng pinto ay sumasalamin sa sikat ng araw sa umaga. Malinaw na ipinapakita ang aking bagong pangalan. Sylvia Santos, Registered Nurse. Wala na ang apelido ng pamilyang sumira sa aking dangal. Wala na ang anino ng kanilang wad na kapangyarihan. Ito ang aking sariling pagkakakilanlan na nakuha ko sa pamamagitan ng aking sariling lakas at pagpupursigi sa labas ng Sylvia's Community Clinic. Maraming tao mula sa komunidad ang nakapila ng may mga ngiti sa kanilang mga mukha, naghihintay para sa kanilang regular na pagsusuri at libreng medikal na payo. Mama, tapos ko na pong i-record ang mga pangalan ng susunod na 5 pasyente. Ang boses ni Bianca ay puno ng sigla habang pumasok siya sa aking silid, hawak ang isang clipboard. Ang kanyang mukha ay malusog na ngayon, malayo sa maputlang bata na nakita ko sa ospital noon. Niyakap ko siya ng marahan. Naramdaman ang kapayapaan na hatid ng kanyang presensya sa aking tabi. Salamat, anak. Napakalaking tulong mo kay Mama. Bulong ko sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Hindi siya suot ang kanyang karaniwang madilim na suit. Sa halip, nakasuot siya ng isang simpleng barong na angkop sa lalawigan. Iniabot niya sa akin ng isang asul na folder
na naglalaman ng mga opisyal na dokumento ng korte ng pamilya. Congratulations, Sylvia! Ang boses ni Rafael ay may kasamang tapat na paggalang. Ito ang pinal na desisyon mula sa Court of Appeals. Lahat ng mga wad na ulat at kasong inihay ni Doña Imelda at Dr. Jose laban sa iyo ay permanente ng ibinasura dahil sa kawalan ng ebidensya at napatunayang pandaraya. Ligtas ka na sa batas at sa buhay. Salamat, Rafael. Kung hindi dahil sa iyong legal na tulong, baka matagal pa bago ko nabawi ang aking pangalan. Sagot ko, seryosong nakatingin sa kanya. Ginawa ko lang ang bahagi ko bilang iyong katuwang, Sylvia. Ngunit ang katotohanan ay ang sarili mong talino, ang nagdala sa atin sa tagumpay na ito. Sagot niya, habang itinuturo ang screen ng aking telepono. Binuksan ko ang aking social media account at nakita ko ang pampublikong post ni Aling Tessie. Isang mahaba at formal na paghingi ng paumanhin sa akin at kay Bianca dahil sa kanyang mga maling paratang noon na pinilit ning isulat matapos siyang pagbantaan ni Rafael ng isang multi-milyong pesong kaso ng libelo. Ang mga kapitbahay na dati ay naniwala sa kanyang mga tsismis ay ngayon ay nagpapadala ng mga mensahe ng suporta at pagbate sa aking bagong klinika. Tumingin ako sa salamin sa dingding ng aking opisina. Pinagmamasdan ang aking sariling mukha. Ang aking mga mata ay wala ng bakas ng pagod. Sa halip, mayroon itong talas ng isang babaeng dumaan sa apoy. Ngunit lumabas na mas matatag at mas rurok ang tagumpay. Kinuha ko ang aking bag upang ayusin ang mga gamit bago simulan ang operasyon ng klinika. Sa ilalim ng aking mga dokumento, may isang kulay abo na sobre na may selyo ng Bureau of Corrections. Isang liham mula kay Katrina na kasalukuyang nakabilanggo dahil sa child abuse at pagtatangkang pumatay. Hindi ko binuksan ang sobre. Hindi ko binasa ang kanyang mga salita ng pagsisisi o panibagong pagbabanta. Sa halip, sa isang mabilis at jutkwat na galaw, itinapon ko ito sa basurahan sa ilalim ng aking lamesa. Ang kanyang buhay at ang kanyang tadhana ay hindi ko na obligasyong isipin pa. Nang tumayo ako sa may bintana upang papasukin ang unang pasyente, nakita ko sa dulo ng kalsada ang isang matandang babae. Nakasuot siya ng isang lumang itim na belo na halos nagtatakip sa kanyang mukha. Dahan-dahang naglalakad palayo habang hawak ang isang sirang rosaryo. Si Doña Imelda na ngayon ay wala ng mukha na maihaharap sa lipunan. Hiya, isang palaboy na walang natitirang yaman, kundi ang kanyang sariling mga alaala ng kasalanan. Ang marahang tunog ng kampana ng simbahan na dinala ng hangin mula sa malayo ay umalingaw-ngaw sa buong bayan, isang huling hudyat ng pagsasara ng aking madilim na kahapon at ang simula ng aking ganap na bagong buhay. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay nag-iwan ng kulay ginto at pulang guhit sa malawak na langit. Ang banayad na bulong ng hangin at ang marahang hampas ng alon sa pampang ay lumika ng isang payapang musika na tila naglilinis sa lahat ng natitirang bigat ng aking nakaraan. Naglalaro si Bianca sa aking tabi. Hinahabol ang maliliit na alon habang ang kanyang tawa ay sumasabay sa hangin. Walang takot sa kanyang mga mata, walang bakas ng pait na dumaan sa aming buhay sa nakalipas na mga taon. Kami ay malaya na, hindi lamang sa batas, kundi sa aming sariling mga puso. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang lumang kopya ng aming kasunduan sa kasal. Ang huling papel na naglalaman ng pangalan ko sa tabi ng pangalan ni Mateo. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon, hindi dahil sa panghihinayang, kundi upang kilalanin ang babaeng nakaligtas sa 22 taon ng bulag na sakripisyo. Dahan-dahan ko itong pinunit sa maliliit na piraso at hinayaang tangain ng hangin patungo sa malalim na dagat. Pinanood ko ang bawat piraso habang dahan-dahan silang lumulubog sa ilalim ng tubig, unti-unting naglalaho ng walang bakas. Marahil ay tatanungin ng marami, napatawad ko na ba sila? Ang kapatawaran para sa akin ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa kanila o ang pagkalimot sa kanilang mga ginawa.
Napatawad ko sila dahil ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga muka, at ang kanilang mga kasalanan ay wala ng anumang kapangyarihan sa aking pag-iisip. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay ang aking sariling susi upang tuluyang lumabas sa kanilang madilim na bilangguan. Nahanap ko ang aking ganap na kapayapaan sa bawat ngiti ng aking anak at sa bawat pasyenteng aking natutulungan sa aking klinika araw-araw. Sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, nais ko kayong iwanan ng isang simpleng aral na aking natutunan sa gitna ng aking sariling bagyo. Ang tunay na lakas ng isang babaeng Pilipina ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa sakit o sa kanyang kakayahang maging martyr para sa pamilyang unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Ang tunay na lakas ay ang pagkakaroon ng tapang at sapat na pagmamahal sa sarili upang tumayo, tumitig sa mata ng iyong mga kaaway at sabihing, tama na. Ang iyong buhay ay masyadong mahalaga upang ibigay lamang sa mga taong hindi kailanman marunong magpahalaga. Naglakad kami ni Bianca patungo sa aming sasakyan, habang ang huling liwanag ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw. Ang aming mga bakas ng paa sa basang buhangin ay dahan-dahang binura ng banayad na alon ng dagat. Ngunit ang aming mga ngiti at ang aming nahanap na kapayapaan ay mananatiling nakasulat sa bawat bukas na aming haharapin ng may pag-asa at walang takot. Ang dahan-dahang pagbura ng alon sa mga bakas sa buhanginan ay tila isang paalala na ang bawat sakit ng kahapon ay maaaring mapawi at ang kapayapaang nahanap ni Sylvia at Bianca sa dalampasigan ay mananatiling nakaukit sa ating mga puso bilang isang bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong pagtitiyaga na samahan ako hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan umiiyak si Bianca, habang pilit na inilalayo ng mga social worker sa korte, habang si Doña Imelda ay sardonikong humahawak sa kanyang pilak na rosaryo ng walang awa, naramdaman ko ang isang matinding sikip sa aking sariling dibdib. Parang nariring ko ang bawat hikbi ng bawat ina na dumaan sa parehong sakit ng pagtataksil. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay inspirasyon mula sa mga totoong buhay at mga lihim na laban ng mga kababaihan sa ating paligid na patuloy na nagtitiis. Ngunit may lakas na bumangon upang protektahan ang kanilang mga anak at sariling danggal. Hindi ba't parang mga gamot din ang ating buhay? Ang maling dosis ng pagmamahal at tiwala na ibinibigay natin sa mga taong hindi marunong magpahalaga ay nagiging lason na unti-unting pumapatay sa ating sariling pagkatao. At kung minsan, ang pinakamabisang gamot upang tayo ay gumaling ay ang dutkhot na pag-alis at pagbawi sa mga bagay na ating ibinigay. Para sa inyo, tama ba ang naging desisyon ni Sylvia na tuluyang iwanan si Mateo sa kanyang medical na tadhana at hindi na siya bigyan ng isa pang pagkakataon para sa kapakanan ni Bianca? Saan ninyo pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Kayo ba ay kasalukuyang nagluluto para sa inyong pamilya? Nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho? O marahil ay may sarili ring laban na kinakaharap sa loob ng inyong tahanan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Narito ako upang basahin at makinig sa inyong mga kwento. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang maabot ang iba pang mga pusong nangangailangan ng lakas at pag-asa. Sana ay maging payapa at matatag ang inyong gabi. Tandaan ninyo na kayo ang may-ari ng inyong sariling buhay. Hanggang sa muling pagtatagpo. Pamagat ng kwento, ang tamang dosis ng paglaya. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layunin ng libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Pinoy Love Stories.